Broadcasting live from Calapan City. This is the FM radio of IDES Broadcast Group Incorporated. This is Kalahi DWXR 101.7 FM. Proud member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer, the views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Narito na ang makabagang uri ng balitaan at talakayan sa radyo. Balita at talakayan. Balita at talakayan. Hihimay ng mga isya, talakay ng mga maiinit na usapin. Maglalahad. Punto por punto. Balita at talakayan. Tambalan, Sandy Soriano at Dom Lago. Alas 12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules at Biyernes, kasabay ng inyong tanghalian. Balita at talakayan dito lang sa himpilan ng DWXR 101.7 Kalahi mo FM. Balita at talakayan. Ayun ayos Okay, magandang tanghali po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay dito sa programang Balita at Talakayan. Live naman po tayo mapapakinggan at dito lang po yan sa 101.7 Kalahi FM. At syempre, napapakinggan din po kami at napapanood dito sa Facebook page live ng 101.7 Kalahi FM. At kung hindi nyo po napanood, pwede nyo pong buksan din sa YouTube. Meron din po kami, yung programang Balita at Talakayan. Hanapin nyo lang po doon. Kung gusto nyo masubaybayan yung programa namin. Medyo maulan tayo. Malapit na yung Pasko pero malamig na. Pag madaling araw, medyo malamig na rin, sinasabayan pa nitong pag-ulan-ulan. At sana naman, ngayong darating na mga araw, ay uminit para maganda-ganda naman yung Pasko natin, hindi umuulan, makapamasyal lang ayos itong ating mga bata, yung mga kababayan natin, lalo na yung galing do sa mga malalayong lugar, makapunta naman dito sa Calapan City, maka pagliwaliw do sa ating mga peryahan diyan. Kaya lang yung peryahan natin mukhang madaming mga sugal na nakalagay ngayon doon. Mas madami pa doon sa mga rides. Sana naman sana may tingnan din ito ng ating city government itong problema diyan Saka yung traffic, medyo matraffic po dun sa gabi. Bagamat naandun naman yung ating mga TMO at talagang minamanage yung traffic. Nagdoble po kasi yan Kasi pagdating po ng Biyernes at Sabado at Linggo, may event din po doon sa kabila. Kaya magkabila po yung may parking diyan sa lugar na yan, sa may New City at diyan sa tapat po ng ating peryahan. At siguro dapat dagdagan at iayos ng maganda. Lagyan ng sistema yung pagparada diyan sa sa magkabilang lugar na yan, lalo na pag Biyernes, Sabado at Linggo, At syempre, nananawagan tayo ngayon ay maraming nagbabiyahe, mga kababayan natin. At ang iba dyan, pauwi na. Pauwi na po yung iba dyan. Galing Manila. Sabi nga, yung mga artistahin na Oriental Mindoro, hindi lang, buong Oriental Mindoro ay parating na. At sana naman ay maging maayos yung kanilang kalagayan dyan sa Batangas City. Hindi sana magkaroon ng siksikan diyan. Siyempre doon sa ating mga barko, wag naman kayong mag-overload yung katamtaman lang yung isakay nyo diyan at baka may mga mangyari ay magpapasko
Siguro dapat bantayan mabuti ng Philippine Coast Guard, yung mga barko natin. Baka mamaya ay labis-labis na yung sinasakay nila, dahil sa dami po ng mga magbabiyahe ngayon at uuwi, pamulayan ngayon. Siguro nag-umpisa na dahil bakasyon na o hanggang 23 yan ay dagsa. At ang ating paalala lagi, lalo na yung may mga dalang sasakyan, mag-iingat po at lagi pong i-check yung kanilang sasakyan, pati yung kanilang sarili, ay tingnan nilang kumbaga dapat nasa kondisyon yung pagdadrive nila. At yung mga sasakyan nila, tingnan mabuti, lahat ng mga parts nito, yung hangin, yung brake, at syempre yung kanilang mga makina, kung ayos ba. Baka mamaya hindi sila makarating. Diyan sila abutin ng Pasko sa kung saan pa man, pag tumirik sila. Binabati natin diyan sa Victoria si Konsehal Popong Ortega, diyan sa parte ng Victoria. Alam niyo itong taong ito ay talagang handang-handa na para pamunuan yung bayan ng Victoria. At yung kwalifikasyon niya, yung kanyang kung titingnan yung track record niya, talagang kahit tingnan niyo madaming nagawa po ito do sa kanyang isang terminong pagiging konsehal, ay talaga makikita nyo ang daming natulungan itong taong ito. At itong kagandahan talagang do sa mga katutubo natin, may mga proyekto siya, lalong-lalo na do sa mga sa ating kalikasan. Alam ko anti-mining ito si Kapopong at pati yung pamilya niya, kasi matagal pong nanungkulan diyan yung kanyang ama, tapos yung kapatid po niya. Kumbaga talagang alam na nila kung paano patatakbuhin yung bayan ng Victoria. Kaya nakakasigurado kayo, pagka wag niyo kunin diyan sa Victoria yung sinasabi diyan, kaya lang malakas yung ibang kandidato diyan dahil doon sa pera. Hindi po ganoon, hindi po ganoon yung paglilingkod dapat. Dapat ay yung titingnan niyo yung track record ng isang kandidato, kung ano ba yung tinakbo. Ito bagay baka mamaya puro illegal lang naman, kaya nagkaroon ng madaming pera. Yun na po ang iwasan natin yung may mga illegalistang tumatakbo ngayon. Dapat mawala na po yan sa politika at dapat nila po ibinoboto dahil yung perang ginagamit nila para do sa ating mga kababayan parang pinaiikot lang po parang pinaiikot po. Yung iba galing nga sa mga, sabihin natin, sa mga illegal gambling. Doon sila kumukuha. Pagkatapos, pag nanalo sila, may pabor na hihingi niya mga yan. Yung mga illegal logger. Pag nanalo yung mga yan, magsusuporta yung mga yan, bibigay ng support doon sa isang kandidato. Pagka nanalo, kawawa po yung bayan natin. Pag ang nasumusuporta diyan, mga illegal logger, illegal gambling, kawawa naman po. Yan po dapat ang mabago sa sistema natin, yung mga ganyang bagay. Batiin natin si kasamang Ronald Bula. Dapat kanina nagprograma ito, hindi nagprograma. Siguro baka mamaya. Si Sir Mar Bautista nakatutok din sa ating programa at maganda sana pagka makapanayam ito si Sir Bautista pagdating do sa sa mga usapin nung pagtatanim sa agrikultura. May kaalaman ito at maganda sana marinig nyo yung kanyang mga experience pagdating diyan sa mga pagtatanim, hindi lang ng prutas, pati ng gulay, lahat ay talagang meron tong kaalaman. Diyan tayo, yan lagi ang binabanggit natin yung programa ng agrikultura dahil sa nakikita natin sa ngayon, ay talagang pagkamamahal ng mga gulay natin ngayon. Ultimo yung kamatis na minsan tumutubo lang sa tabi ng bahay yan nasa 200 yata ang kilo ngayon. Kaya talagang gintong-ginto ay magpapasko pa naman. Kaya mas binibigyan natin ng pansin yung usapin sa agrikultura, lalo na itong ating probinsya ay talaga namang agricultural land dito at masasabi natin maganda yung klima dito sa atin.
At maganda rin naman yung mga patubig, pati yung mga lupain natin talaga. Ang problema, ang dami nakatiwangwang eh. Oh, ang dami nakatiwangwang nating lupa na pwede sanang pagtaniman pero mukhang hindi nabibigyan ng pansin, hindi nabibigyan ng suporta itong ating sektor ng agrikultura, nakakapanghinayang dahil nakikita naman natin may pera naman, may mga budget ang bawat LGU kasi pag dumarating yung ganitong magpapasko ba, kita nyo yung pagarbuhan ng pailaw diyan, talaga namang ibig sabihin, mayroon talagang perang pwedeng gamitin, kumbaga, kung may pagpapailaw man at sinasabi para sa kasayahan ng ating mga kababayan, dapat mayroong budget din para do sa agrikultura. Pagdating ng ganyan, alam niyo, ang issue ngayon sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, hindi lang sa buong mundo, yung kahirapan at kagutuman. Dapat ito yung ating pinagtutuunan ng pansin, itong agrikultura. Oy, Merry Christmas din Pre Ronald, hindi tayo nakapunta nung Christmas party diyan nung 18. Kasi busy rin dito at may kasabay din pero makikita rin tayo diyan sa isang araw. Pero bago tayo magtuloy-tuloy magbasa muna tayo ng ilang balitang nasyonal para naman tayo ay merong idea o kaya may kaalaman kung ano ba nangyayari sa ating bansa. At syempre sa nasyonal lalong-lalo na sa ating presidente at sa vice presidente. Sa vice president natin dahil hindi naman lingid sa inyo, merong kaunting kaguluhang nangyayari ngayon diyan may naghahain na naman ng katatlong impeachment kay Vice President Sara. Ito po yung detalye Ikatatlong impeachment versus Vice President Sara isinampa. Humabol bago magtapos ang taong 2024 ang ikatlong impeachment na inihain nitong Huwebes sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y 2 araw bago ang holiday break ng Kongreso kaugnay ng pagdiriwang ng Kapaskuhan kung saan nakatakdang magbalik muli ang sesyon sa Enero. Ang ikatlong reklamo laban kay Vice President Sara ay inihain sa tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco ng grupo ni Attorney Armando Ligutan, mga kasama nito sa religious group at koalisyon ng mga pari na inakusahan si Vice President Sara ng culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, plunder and malversation, bribery, graft and corruption at iba pa. Napakadami nito Ang 70 pahilang reklamo ay kaugnay ng umano'y hindi tamang paggasta ng 612.5 milyong confidential fund sa Office of the Vice President at DepEd sa panahon ng kanyang panunungkulan simula huling bahagi ng 2022 hanggang ikatlong quarter ng 2023. Ang kaso ay nagugat sa investigasyong isinagawa ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Inendorso naman ni Camarines Sur 3rd District Representative Gabriel Bordado Jr., Deputy Minority Leader at AAMBISO-OWA Party List, Representative Lex Anthony Cres Culada ang impeachment. Ayon kay Ligutan, 12 mga pari, miyembro ng clergy, abogado at mga miyembro ng non-government organization ang lumagda sa reklamo. This decision is not made lightly but with a deep sense of responsibility to ensure accountability at the highest level of government, saad ni Bordado. Her inflammatory statement and apparent disregard for transparency and due process constitute grounds for impeachment. Gate pa ni Bordado na walang sino man ang pwedeng humigit sa batas. Ayun, mukhang patatlong impeachment na nga kay Vice President Sara Duterte. Kasi ito lumaki itong usapin na ito dahil nga doon sa hindi may paliwanag na paggastos doon sa confidential fund at saka doon sa sinasabing 138 million yata ay hindi may paliwanag. Sana kung naipaliwanag ito, wala pong ganitong usapin na pwedeng kasi pera po ng taong bayan ang
naka ano dito naka salalay. Isipin niyo napakalaking pera 'yan na dapat ay na ipapaliwanag ng mabuti kung saan talaga napunta 'yan. Sa ngayon wala. Kaya dire-diretso yung yung impeachment complaint. Pero ang sabi naman ni Congressman Arnan Panaligan, mukhang hindi ito pinag-uusapan diyan sa Kongreso, itong impeachment complaint. Ang problema dito, pagka ito'y inaano nung ibang katulad nung sa mga Duterte, para bang sinasabi nila, kayo din naman nika Nakaw din naman nika kayo So, kumbaga damay-damay na tayo. Kumbaga pare-pares naman siguro dapat maimbestigahan. Laging walang nangyayari. Di ba nung kay Pinoy may mga pinakulong tayo na mga plunderer pero nagpalit yung administrasyon. Napalaya itong mga ito, nakakandidato pa nga Kaya siguro walang dala Walang dala yung mga tiwaling opisyal natin na gumalaw talaga ng pondo ng nung bayan natin. Kasi nga wala naman talagang seryosong napaparusahan. Nakakalaya pa nga kahit mga mga convicted na So siguro dapat maging seryoso ang ating gobyerno. Ang masama nito yung mahihirap Nagnakaw lang na kaunti, walang makain. Pero pag nahuli, ay malaking talagang ikukulong 'yan. Dahil walang kakayahan. Pero pagka mayayaman, pwede magpiyansa yan, lalo na yung mga korap na politiko, magpapiyansa lang yan. O hanggang sa gamitin nila. Ang ginagamit din naman nilang pera, yung mga perang ninakaw nila para protektahan yung sarili nila pagdating sa husgado. So para bang nangyayari diyan, di magnakaw ka na magnakaw. At pagka ikikinasuhan, di yun din ang gamitin mo. Yung mga ninakaw mo. So wala nang kahihiyan, wala nang kahihiyan yung ating mga politiko pagdating sa issue ng pagnanakaw. Sabi nga nung iba, di ba? Nung una, hindi na baling makulong sa sa pagpatay ng tao, wag lang doon sa pagnanakaw. Ngayon, hindi na ganoon. Hindi na ganoon. Kumbaga, basta may pera ako, wala akong pakialam. Kahit nagnakaw ako. Ganun kakakapal ang mukha ng ating mga korap na politiko. Ito naman balita tungkol ito doon sa Quadcom yung sa report kasi ng Quadcom lumalabas na yung pinaka talagang pinuno ng drug lord si Pangulong Duterte. Kasama dito madaming involved Kumbaga doon sa investigation lumalabas na parang napapatay lang noon ay yung mga kakompetensya nila sa drugs. At yung mga maliliit parang kumbaga parang diversion lang pag pinatay mo yung mga maliliit na mga drug addicts, sasabihin lumaban yung AGK na sinasabi ay parang pan-divert lang doon sa mga issue pero ang talagang lumalabas sila yung malalaking drug lord. Kaya ngayon nga, 'di ba? May kaso at talagang ayun yata ang pinupo sa Congress ngayon na kasuhan si Pangulong Duterte. Pero ito, si Senator Bato naman, pumalag, talagang, basahin natin yung balita ni Senator Bato. Senator Bato, hinamong maglabas ng ebidensya na mali ang resulta ng drug war probe. Hinamon ni dating Vice Presidential Spokesman Barry Gutierrez, si Senador Ronald De La Rosa, na maglabas ng ebidensya para pasinungalingan ang resulta ng investigasyon ng House Quad Committee na cover up lamang ang Grand Criminal Enterprise, ang anti-drug war campaign ni Pangulong Duterte. At ayon kay Gutierrez, tama ang panawagan ni Antipolo Representative Romeo Acop na huwag daanin ni De La Rosa sa drama o emotional outburst at theatrics ang issue. Tama naman na ebidensya, hindi drama, pahayag ni Gutierrez. This was always been De La Rosa's gimmick kapag nasingil, dadaanin bigla sa palabas at iiyak-iyak. It's high time someone called him out on it, dagdag ni Gutierrez. Una nang hinamon ni De La Rosa si Acop na humarap sa altar para patunayan kung sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo. Pero ayon kay Acop, walang basihan ang mga akusasyon ni De La Rosa. Binatikos din ni Acop ang pag-uugali ni De La Rosa
Si Akop ay miyembro ng upper class ni De La Rosa sa Philippine Military Academy o PMA. Miyembro si Akop ng PMA 1970. Magiting class, habang si De La Rosa ay miyembro ng 1986 Sinagtala class. Yun. Ano? Tama nga naman, tama nga. Kasi yun matagal inimbestigahan ng Quadcom. At may mga basehan. Kaya nga yung report nila doon pumunta. Pero kung si Senator Bato naman ay pumapalag doon, di maglabas nga naman siya ng ebidensya at pasubalian yung kanilang report. Mahirap pagka yung sasabihin mo lamang wala ka namang pinangahawakan. At least itong Quadcom, may mga pinangahawakan na itong mga investigasyon. Na talagang may mga itinuturo kasi may mga nagbaligtaran At ang tinuturo ay ito nga si Pangulong Duterte, yung pinakaulo nung drugs na yan. Hoy, Merry Christmas kay JR Dayang-Dayang sa Ortega na nakikinig din sa atin. O si paring Joey, happy birthday paring Joey sa kailan ba? Bukas yata ang birthday ni paring Joey. Happy birthday advance. Oo, samba ang venue natin. Ay, kumusta na po naman yung nawawala na kasi yung issue ngayon dito sa mga nagdanakaw ng kuryente, no? Mukhang may mga naaayos na pero sana naman dapat merong mga report din sa ating mga kababayan kung ano na ba ang tinatakbo niyan. Malaking pera tsaka isa yan sa nagpahirap do sa ating mga kababayan, yung mga nagdako ng kuryente na yan. So, ang hiling lang natin, ano na ba? Nasa na? Magkano na ba yung nasisingil yan? At paano ang negotiation ginagawa diyan sa mga nahuhuling nagdanakaw ng kuryente? Hindi natin alam kung sino nag-iimbestiga niyan ang alam ko si GM manager Hubert si Humphrey Dolor, yung ating isa sa mga nag-iimbestiga sa nakawan ng kuryente. Siyempre sa panahon din niya nahuli ang mga yan, nahuli ang mga nagnanakaw ng kuryente. Nagpapasalamat tayo na nahuli ang mga yan. Kaya lang sana magkaroon ng transparent do sa papaano ninegotiate yan. At ang sabi nga nung iba, dapat nga daw si GM Humphrey Dolor hindi daw dapat nakikipag-negotiate diya. Kumbaga kumakawang muna diya sa investigasyon at pakikipag-negotiate diya kung magkano binabayaran na ngayon. Kasi nga dilingid, di ba? Tumatakbong governor yung kanyang kapatid. Tapos siya makikipag-negotiate, baka magamit daw yung negotiation diyan para doon sa kampanya ng kapatid. May puntos pero dapat nga iba yung diyan iba yung nakikipag-negotiate diyan. Siguro dapat yung mga direktor ang pangunahing nag-iimbestiga at nakikipag-negotiate kung paano babayaran yung mga ninakaw nilang kuryente. Ang mahirap diyan, yung batas natin diyan sa pagnanakaw ng kuryente, mahina parang protektado pa yung mga nagnanakaw. Kasi pag nahuli ka pala diyan, ang pwede lang gawin diyan, makipag-negotiate at bayaran mo yung mga ninakaw mo. Pagkatapos nun, wala na. Sino bang pwedeng gumawa lang ng mga pagnanakaw ng kuryente? Di ba yung mga mayayaman lang, mahihirap naman, di naman na pwede yan dahil ibinabayad pa rin nila yan doon sa mga marurunong mag-tap ng kuryente. Kaya siguro dapat amyandahan din yan, yung batas na yan. Bigyan ng ngipin doon sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kasi mahina, parang ang mangyayari niya, magnanakaw ng kuryente. Tapos pag nahuli, di makipag-negotiate lang ako kung magkano babayaran ko. At paano mo malalaman kung gaano nakatagal nagnanakaw ng kuryente yan? Kung ilang taon na. Isipin nyo, pahirap sa mga consumer yan, lalo na yung maliliit, na halos yung pambayad nila kumbaga talagang pinaghihirapan. Sila yung nagbabayad ng mga nawawalang kuryente. Tapos itong mga nagnanakaw ng kuryente, mayayaman mga politiko, mga negosyante, mga kilalang tao.
Kaya pala ganun eh. Hindi may paliwanag, nung matagal na hindi may paliwanag bakit ganun kalaki yung yung loss na binabayaran. Ngayon nga eh. Ang dami nang nahuli, pero parang hindi yata nagbabago yung binabayaran sa sa system loss eh. Dapat siguro nagbago na dahil nahuli na marami. At alam ko marami pa diyan sa ah, baka mismo may mga taga-Ormeco pa na na involved diyan eh. Just sa nakawan ng kuryente na yan. Maaari kasi sila nakakaalam niyan eh. Nung nakawan ng kuryente na yan. Magagaling lang yung niya, yung gumawa niyan. O nasa na, dapat bakasuhan 'yun. Kasi 'yun ay binabayaran eh. Yung mga marurunong mag-tap nung kuryente. Kontrata 'yan eh. Kontrata 'yan bago maitap do sa kuryente ng Ormeco, yung yung kanilang kuryente. Siguro dapat tingnan ito mabuti. Walang balita ngayon eh. Mukhang tahimik. Kung paano ni-negotiate 'yan. Ang mabigat yung itong puro brownout lagi. Ilang nitong nakarang araw na ay walang pasabi siguro 4-5 beses nagba-brownout. Talaga masisira yung gamit niyan. Pagka gano'n, tapos pag nasira sasabihin hindi 'yun ang dahilan. Di ba? Kaya yung sinasabi ni nung nagpagawa ng escalator, isang dahilan. Kaya daw nasira yan, gawa nung kababrownout ng Ormeco. Ewan ko kung may katotohanan yun, yung sinasabi. Dahil yun kinontrata yung escalator niya yun. Isang araw pa lamang, nasira na. Ang nirereklamo, itong ating Ormeco. Dahil doon sa kababrownout. May posibilidad na talagang mangyari ngayon. Kaya, lalo na kaya, kikita nyo naman, nakailang brownout nung isang araw. Pabalik-balik. Tataas, ibababa. Masisira talaga yung gamit mo niyan. Lalo na yung mga TV, mga appliances mo. Sabi nga nila, pwede bang i-refund dito? Itong mga nasirang ito. Binabati natin si kahapon ba nung December 18 ay nagkaroon ng Christmas party tong MBS, pangunguna ni Mayor Doyle Leachon, tumatakbong mayor at dating Mayor Doyle Leachon, kasama yung grupo ng MBS na nakita natin si Vice Mayor Bim Ignacio, si dating Vice Governor Jojo Perez, naandun din. At siyempre yung mga opisyal, si tumatakbong konsyal Idel Ilano. Siyempre naandun din yung butihing may bahay ni dating Congressman Doyle Leachon, si Madam Ronald Leachon, na tumatakbo namang bukal ngayon. At masaya yung Christmas party. Nakakwentuhan natin si Vice Governor Jojo, talagang medyo kinakongratulate siya noong mga kasama doon dahil doon may tinitingnan survey mukhang nangunguna sa survey si Vice Governor Jojo, pero mahaba pa naman ang election kaya may pag-asa pa naman siguro yung iba na humabol. May mga pa-survey na ginagawa So, nakikinig tayo. May mga kinakongratulate siya na nangunguna ka sa survey. Pumapangalawa daw si Dr. Hubert Dolor. At siyempre isa pa si Katanggol, Mong De La Puente, Yun Pero ito naman wala pa ito. Ito survey lang Kaya lang sinasabi nga natin mahaba pa yung panahon, ilang buwan pa 'yan. Siyempre, sipag-sipag lang doon sa mga lumalabang kandidato. Okay, siguro isang malaking issue ngayon itong PhilHealth at nakita natin sa isang interpretation si Congressman Arnan Panaligan kung paano tinatanong yung mga PhilHealth official. At nagpapasalamat tayo at meron siyang mga magagandang tanong dito na mukhang dapat siguro nga maimbestigahan
itong ating mga kung paano ginagastos ng PhilHealth baga itong pera ng ng ating mga kababayan. Katulad nga nito yung issue, malaking issue dito yung yung 138 million na di umano gagamitin lang doon sa anniversary ay napakalaki po noon. Tapos ito zero budget tayo at ang sinasabi naman ng pangulo kahit naman zero budget diyan, meron tayong pantustos doon sa sa PhilHealth. Ipipilay po natin 'yan Okay, Jason, Jason. Yung play natin yung kay interpellation ni Congressman Ardan Panaligan. Medyo mahaba pero maganda po yung mga palitan ng tanong. Yan. Ang maraming pera kundi napakaraming pera nila. Napakalaki ng pera. The chair would like to recognize the Honorable Panaligan. Thank you very much, Mr. Chair, for recognizing me. Finally. Yes po. Meron pa kasi akong duty sa plenary as a floor leader. But so far, Mr. Chair, sa ating pagkatanong kanina at sagot ng PhilHealth, tumalabas na ang PhilHealth pala ay hindi lang maraming pera kundi napakaraming pera nila. Napakalaki ng pera ng PhilHealth. And in the words of Mr. Ledesma himself, ay maayos ang financial condition ng PhilHealth. Correct. Kaya lamang yung perennial issue natin, yung napakababa ng coverage, ng benefits ng PhilHealth ay dinadaing ng maraming kababayan natin. Kami bilang district congressmen, araw-araw yan ang aming nakaka-enkwentro sa aming mga district offices. Pipila para makatanggap ng tulong yung MAIP. Hindi mangyayari yan kung ang PhilHealth ay may enough coverage, mataas ang coverage. Kaya sabi ng Sir Desma, be patient daw, little patience. Kaya hindi po namin maring sabihin niya sa mga kababayan natin na kailangan ilabas ng ospital. Ngayon, hindi pwedeng sabihin yan na be patient sa mga tao na kailangan operahin na, kailangan mag-undergo ng heart bypass, for example, sa heart center. At lalo hindi pwedeng sabihin yan sa mga kababayan natin na namatayan, hindi mailabas ang kanilang mahal sa buhay na namatay sa ospital kasi kulang pa. Kaya I think, Mr. Ledesma, we cannot wait. Hindi pwedeng sagot na be patient. Patience ang kailangan. We have to act now. So, sa iyong sabi kanina, sa iyong opening statement, sabi mo kanina na ang PhilHealth as of November 2024 ay merong 150 billion surplus, 280 billion reserve funds, and 490 billion investment funds. Can you confirm this again? Yes, Your Honor. Yes, Mr. Chair. So napakaraming pondo, Saan ang galing ito? Like yung 150 billion surplus. Ano ang pinanggalingan nito? Savings ba yan? Or whatever? Saan po nang galing yung 150 billion na surplus? Can you define yung surplus? Mr. Chair, if I can go back lang to the very first point that Kong Manuel mentioned, sabi niya, napakalaking pera ng PhilHealth, saan ba nanggaling lahat ng pera namin? If I can answer that question this way, there are three main reasons paano lumaki yung pondo ng PhilHealth through the years. The first reason po is it's been 12 years since the case packages have been enhanced. So 12 years po yun, hindi nagagalaw. Nag-umpisa lang yan in the last 2 years. That's the first. Pangalawa po, nung pandemic po, yung COVID, diba, that was for 2.5 years. Lahat po ng tao, including I think ourselves in this room, natakot po pumunta sa hospital, natakot po lumabas ng bahay, natakot pumunta sa doktor kasi baka magka-COVID. So, very few were going to the hospitals for treatment. Kaya nagkukumpol yung pera. So ito yung pangatlo po, sorry po if I can be allowed to, yung pangatlo po is dahil, like I also mentioned earlier, yung premium contributions kasi set by law yun, diba? So kahit hindi po namin kailangan yung pera dahil nagkukumpul-kumpul na nga dahil because of the first two reasons I mentioned earlier, we still have to implement the increase in premium contributions kasi nakaset na yan by law diba? So kahit hindi namin kailangan yung pera, tumataas pa rin yung binabayad sa amin ng mga tao. So those three are the main reasons why PhilHealth suddenly accumulated a huge amount of money po,
So I don't know if that answers your question, Yes, Mr. Chair. Meron pa kayong reserve fund na 280 billion, ano? Yes po. Yes, so saan ito attributable, ang reserve fund na 280 billion? It's the requirement of the law. Again Alright. po, na it's very clear sa provision po na yan yung requirement po. At 490 billion investable funds, correct? Yes po. Yes, Mr. Chair. Alright. Now, sa Section 37 ng RA 11223, yung Universal Healthcare Law, naka-enumerate yung sources of funds ng PhilHealth, ano? Ang letter A, incremental sin tax collections. Would you know at this point kung magkano ang naging share ng PhilHealth from sin tax collections? Yes po. We can give you that figure po. Just a minute po. Mr. Chair, with your indulgence, we'll just be given a few seconds. We have that number Siguro po. tuloy-tuloy na, ano. Sige po. Number 2 na source ng inyong pondo ng PhilHealth ay yung 50% of the national government share from the income of PAGCOR. Correct? So, magkano rin po ang share ninyo, yung 50% na yon as of November 2024. And next, letter C, 40% of the charity fund, net of documentary stamp tax payments and mandatory contributions of the PCSO. Yung po ay source din ng fund ng PhilHealth. And letter D, premium contributions of members, ano? Meron pang dalawa, but I'll go to that later, no? So yun ang first 4 sources of funds ng PhilHealth. Magkano ngayon ang inyong, as of 2024, magkano ang pondo ng PhilHealth arising from these fund sources? First 4. Thank you very much, Mr. Chair. If I can allow our SVP for Finance to address the query po. Thank you po. Maraming salamat, Mr. President. Mr. Chair. Yes, Mr. Lim Siaco. Maraming salamat, Mr. Chair. For the question on the contribution of PhilHealth from the Syntax, Mr. Chair, I have here figure year 2019 until year 2024, Mr. Chair. For year 2019 po, the GAA ay 67.35 billion. Year 2020, that's 71.35 billion. Same amount in the year 2021. And 2022, that is 79.99 billion, Mr. Chair. Year 2023, the total, Mr. Chair, is 100.23 dahil mayroon itong 21.17 from PCSO in PAGCOR. And year 2024, Mr. Chair, ang total ay 61.451. Again, mayroon din itong 21.17 from PCSO in PAGCOR, Mr. Chair. Meaning 40 billion po from PCSO in PAGCOR in the year 2024, Mr. Chair. And in the year 2023, more or less nasa 80 billion po siya, Mr. Chair. Thank you po. Another source ng inyong pondo, yung annual appropriations of the DOH included in the GAA. Nakalagay dun eh. So would you know, yung kung magkano ang sa GAA na annual appropriations of the DOH included in the GAA for PhilHealth. So ito ay iba doon sa subsidy. Am I right? Mr. Chair. Yes, please proceed. Maraming salamat, Mr. Chair. The one subsidy for PhilHealth for the premium of our indigent po, ito na po yung sinabi po ko kanina, na appropriation from the Syntax and the PCSO in PAGCOR, Mr. Chair. But Mr. Chair, no, aside from the share ng PhilHealth from the Syntax, from PCSO, meron pa yung nakalagay dito sa batas, yung annual appropriations of DOH, including the GAA. That's letter E. At ang letter D, yung National Government Subsidy to PhilHealth. Ito yung issue ngayon, di ba? So iba pa yung annual appropriation ng DOH sa annual subsidy. Mr. Chair. Please continue. Mr. Chair, we got only the national government subsidy to PhilHealth included in the GAA. But, Mr. Chair, this one is under the Department of Health
GAA or budget, Mr. Chair? So, Mr. Chair, malinaw naman na ang maraming sources ang PhilHealth ng kanilang pondo, no? Hindi lamang yung subsidy ng national government that is appropriated in the General Appropriations Act. Pag natin kanina, malaki ang kanilang share from sin taxes, from PCSO, no? And other sources from PAGCOR. So you agree, Mr. Ledesma, hindi lang yung subsidy na nasa GAA ang inyong sources of income. Mr. Chair? Please continue. Sa ngayon, Mr. Chair, ang ating sources of income or sources ng inyong pondo. Ng pondo, dalawa po. One from the direct. Ito po yung premium ng employed at saka self-employed po paying members. And sa indirect po, we have the syntax, and then ito po yung PCSO and PAGCOR, Mr. Chair. Yung nga ating pinupunta dito. So, hindi lang yung subsidy, yung 74 billion na naalis, yung 90 billion last or this year na pinabalik ng National Treasury, ng finance sa National Treasury. So, kahit wala yung subsidy na yon, marami pa rin ang pondo ng PhilHealth. Correct? Correct, Mr. Chair. At hindi makaka-apekto yon sa inyong benefit payments. Hindi po, Mr. Chair. So, klaro yon, ano? Klaro yun, Mr. Kahit Chair. na wala yung subsidy for 2025, ay itong sinabi mo na i-increase ninyo ang coverage sa mga case rate, hindi maapektuhan. Tuloy-tuloy pa rin yun. Actually, yes, Mr. Chair. And in fact, Mr. Chair, I was highlighting that in the video I said earlier. Yes, yun nga. And in my opening statement, walang apektado po. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, no, sa iyo ibang kasi mga nagko-comment, sabi yung pag-alis ng subsidy nanggaling sa syntax yun, no, sa other share. So klaro naman yun, na hindi yung kinuha, hindi na-apektuhan yung ibang share nila. And I think PhilHealth should really clarify that, maging klaro talaga, i-amplify ninyo yung paliwanag na yun, alam nyo, Mr. Chair, and Mr. Ledesma, alam naman natin, naging reaksyon ng ibang sektor noong after BICAM ay nawala yung subsidy. Hindi magkakaroon ng ganyang reaksyon ang ibang sektor kung kontento sana sila sa benefits na binabayad ng PhilHealth. Kaya nagkaroon ng issue ito, or controversy, dahil nga hindi natutuwa, hindi satisfied ang maraming kababayan natin sa benefits na binabayad ng PhilHealth sa kanilang hospitalization. Kaya sana yung inyong pangako na i-increase ng 50% ay yung case rate coverage ay matuloy. Hindi na siguro kailangan sabihin na wait for a little more patience. Kailangan na kasi ito. You made that promise, tanda ko, nung budget hearing ng DOH and PhilHealth way back in August, presented over by Senior Vice Chair Stella Kimbo. So December na ngayon. So hanggang kailan kayo mag-aantay? Sana ma-formalize na yan. And remember, sa plenary session ng budget, inabot kami ng 3 o'clock in the morning dahil nga sa issue na yan. We were really extracting commitments from PhilHealth, na papagtibay itong expansion ng coverage and increase in the benefit payments. Please do not tell us to be patient anymore. Hindi namin pwede paliwanag yan sa taong bayan. So talagang aasahan namin ito, Mr. Ledesma? Yes, Mr. Chair. Duly noted, Mr. Chair. One more point, Mr. Chair, Please continue. Yung nabasa ko sa ibang issue, inaresolve natin yung subsidy, pero in-increasean yung MAIP, nasabi ko na kanina, lumalabas, hindi lang naman yung subsidy ang source ng pondo ng PhilHealth. Mas malaki pa yung discuss kanina ng ating kasama rito, yung share nila sa sin taxes, and PAGCOR, etc., kaysa dun sa subsidy na inalis. Yung pong MAIP, that can be rendered unnecessary kung tataasan nyo talaga ang coverage. If you would expand the coverage, baka dumating ang punto, hindi na kailangan ang MAIP. That will be rendered unnecessary. Hindi na kailangan pumila ang mga tao sa aming opisina. Diretso na sa PhilHealth. Hindi po ba? Do you agree? I agree, Mr. Chair, and I just want to reiterate po. Next month nga, we'll come out with another 50% almost across the board
So that's already 80% for the year po, no? So yes, I agree completely, Mr. Chair. Thank you. Papantayan po namin yan. Ang siguro sa committee ito, sa Committee on Appropriations, maybe magkakaroon kami ng oversight hearing at babantayan po namin ang inyong pangako na tataasan ninyo ang coverage ng PhilHealth, no? Para hindi na kailangan pang aasa sa MAIP. Actually, Mr. Chair. Actually po, thank you po. We strongly encourage, bantayin niyo po. And just want to inform you, no, we just had a board meeting the other day po. Na-approve na po ng board yung 50% increase almost across the board. So, our board is chaired by Honorable DOH Secretary Herbosa, no? So, okay na yan po. Implementation na lang po. Salamat po. Thank you rin po. Gusto ko lang bigyan din, yung zero subsidy doesn't mean zero budget for PhilHealth. Malino yun, Zero subsidy doesn't mean zero budget. Kasi ang laki pa ng pera ng PhilHealth kahit wala yung subsidy. Mr. Chair. Yes Please po. continue. That's very clear po. And actually po, yung video po na inano ko kanina, we're disseminating that to the media para it is very clear na PhilHealth can continue, no, with the benefit expansion kahit wala pong subsidy, no. Thank you very much, Mr. Chair. And also, Mr. Chair, no, nabanggit nyo kanina that you looked into the background of Mr. Ledesma. We do not denigrate his background qualifications, ano. Kailangan din naman talaga ay magaling sa financial management ang mahawak ng PhilHealth kasi they're allowed to invest part of their funds, no, para lumaki pa ang kanilang pondo. But more than competence in financial management, no, we also expect from them, from PhilHealth, yung sense of compassion sa taong bayan, lalo sa mga mahihirap. No? Kasi healthcare pinag-uusapan dito eh. Kung meron may isang problema ang mga Pilipino, yung mga mahihirap, ay yung healthcare expenses nila. No? Next to food expenses, yung healthcare expenses. Kaya talagang PhilHealth ang ating inaasahan na sasalo sa ating mga mahihirap na kababayan. Kay call on PhilHealth na talagang gawing agresibo pa. Gamitin yung perang napakalaki para dagdagan, palakihin pa ang benefit sa ating mga kababayang nasa ospital. No? Yun ang aming gustong asahan sa PhilHealth. Actually, Mr. Chair, Mr. Chair, can I respond? Yes, please. Actually, Mr. Chair, again, duly noted po, and it's very clear po from day one, yung marching orders po namin galing sa kay President Marcos at kay Speaker Martin. And they've constantly been following up, no? They're monitoring the improvements of PhilHealth. Kaya wala kaming choice po. Tuloy-tuloy talaga namin to, no? We are taking the marching orders seriously. And like I said po, we will deliver immediately po. Thank you po. Sige po, amin pong babantayan yan sa darating na bagong taon. No? Yes po. Baka magkaroon ulit ng panibagong hearing itong committee ito, even yung Appropriations Committee. May oversight power naman kami. So yan po ang ating unang itatanong sa inyo. Kung effective na yung inyong increase in case rate coverage. And final point po, Mr. Chair, no, kayo ay part ng executive department. No? You are directly under the President, no, as an executive agency. Of course, ang ating unang pagpinagiling ko na yung taong bayan, the Filipino people in general. But you should also serve the President. No? Yung kasing ikagagaling ng administrasyon, nakasalalay sa inyo. Sa aspetong ito yung healthcare. No? Bukod sa food security. Sinabi ko na isang araw doon sa meeting ng Tintacom sa DA. Sabi ko, maging aggressive kayo, maging dynamic. Kasi ang parang Pangulo ang naapektuhan dyan, administrasyon. Ganoon din kayo sa PhilHealth, sa DOH. No? No, ay kagagaling ng ating Pangulo, ng administrasyon, nakasalalay sa inyong malaki. Kaya hindi na kailangan kayo ay punahin pa ng Pangulo o ng Kongreso. You should take the initiative. No? Do your job para maibigay ang tamang serbisyo sa taong bayan at ang ating Pangulo ay hindi mapahamak. That's all, Mr. Chair. Duly noted, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Ba, pinagtatalunan natin ngayon yung zero subsidy, baka maapekto yung yung benepisyo ng ating mga kababayan. Pero sinabi naman nung ni Mr. Ledesma na hindi daw maapekto at napakalaki daw nung pondo nung ating PhilHealth. Pero sana kung malaki pala ang pondo, dagdagan naman nila yung yung mga benepisyo na tatanggap
ng ating mga babayan. Sinasabi ka pag minsan mas malaki pa yung binibigay do sa opisina ni Congressman Arnan Panaligan na tulong kaysa binibigay dito ng PhilHealth. At saka yung ibang sakit, dapat siguro i-cover na nila yung mga sakit na kumbaga na madaming sakit na hindi na naka-cover sa PhilHealth. Siguro dapat idagdag na nila 'yon para do sa ating mga kababayan lalo na yung mahihirap. Kasi yung ating PhilHealth na yan lang yung inaasahan nung ating mga kababayan na pwedeng makabawas doon sa bayarin sa kanila, doon sa mga mga pagpapa-hospital nila pag nagkakasakit, kaya nga to si Congressman Arnan napakahigpit sa ganyan dahil isa lagi sa prioridad niya itong ating kalusugan ng health. Kung matatandaan niyo na siya ay governor, talagang siya yung nagpatayo ng ating kasalukuyang provincial hospital na ginagamit ngayon diyan sa C5. May mga itanayo din siya diyan sa south ng mga community hospital. So talagang prioridad niya yung ating health. Kaya nga ito yung ating problema diyan sa provincial hospital. Nakikita natin yung wakawalan ng gamot, laging issue diyan, yung problema ng ating mga pasyente diyan na kulang do sa mga pasilidad. Ito sinulong niya yung conversion niyan para sa maging regional hospital. Kasi nga pag regional hospital na yan, at least national na yan, makukumpleto na po diyan, mababawasan na po yung usapin diyan sa provincial hospital. Na sinasabi nga niya, hindi pagdating sa kalusugan, hindi pwedeng pag-antayin yan. Dapat yan ay pinaprioridad. Kaya yung lagi nating panawagan sa provincial government kay Governor Bons Tulor na sana ipayagan na i-convert yan yung ating kasalukuyang provincial hospital into regional para pakinabangan na. Kasi habang tumatagal yan, parang pinagkakaita natin yung ating mga kababayan ng tamang serbisyo. Isa ngayon kita mo ang daming kulang diyan. Halos laging may reklamo. Madami naman tayong kumbaga yung pagpupondo diyan. Alam ko malaking problema din sa provincial hospital paglalagay ng pondo diyan kung i-direct na natin ito sa national, mapabawasan talagang hindi na magiging sakit ng ulo ng isang gobernador yung pagpo-provide ng mga gamit diyan, mga gamot diyan. Kasi national na nga pati yung mga doktor natin madadagdagan, yung mga pasilidad gaganda na din. Yung parang sa regional hospital ng Batangas pag nakikita niyo yun. Doon kompleto na. Yung baga naman dapat pa nating ipagkait sa ating mga kababayan. Naandyan na Kumbaga nasa Kongreso na, pumasa na sa Senado, aaprubahan na sana, hinabol pa nila. Hinabol pa ng provincial government. At ang paliwanag doon pa daw gustong itayo sa dating provincial hospital. Itatagal po yun Yung sinasabi nga hindi pwedeng makapagantay pagdating sa kalusugan. Madaming nasasakripisyo yung buhay, kaya dapat siguro ang ating panawagan maaprubahan na. Maaprubahan na yung ating provincial hospital sa lalong madaling panahon. Yung makukuhang budget diyan, pwede nating dalhin kung talagang gusto pa ng provincial government na magtayo ng provincial hospital, pwede naman do sa south, sa Pinamalayan, para nasa gitna yung provincial hospital natin, pwede pang magtayo. At ang kaganda niyan, meron na tayong provincial hospital, meron pa tayong regional hospital dito sa ating probinsya. Ay mahirap pag nakuha pa ng ibang probinsya yan. Ang ibang probinsya may apply din. Kung doon sa Palawan mapapunta yan, kumbaga pera na, naging bato pa. Ito, ini-offer na, sabi nga ni Secretary Herbosa, mas maganda kung ito nang gagawin natin kasalukuyang provincial hospital. Dahil ito dadagdagan na lang natin ng mga gamot, dadagdagan na lang natin ng mga pasilidad. At least diretso na. Hindi na kumbaga naandyan na. Mapapakinabangan na ng ating mga kababayan yung ating regional hospital. At saka tsaka problema diyan, 'di ba? Kahit sa mga empleyado, alam ko may problema diyan. Nagkakaroon ng mga palakasan diyan. Pagka ikaw ay malapit doon sa mga namumuno diyan, madali ka magkaka-item. Pati mga doktor pagdating ng eleksyon, naapektuhan diyan sa provincial hospital. Gawa nga nung hawak ito ng mga politiko ng local government. Ng provincial government hawak ito. Minsan
pati sila naiipit diyan sa ano sa gulo ng eleksyon. Ay kung ito national na, wala na silang pakialam diyan. Bahala na kayo diyan maglaban-laban diyan. Basta kami dito, gagawin namin yung aming tungkulin, manggamot at bigyan ng magandang serbisyo yung ating mga kababayan. Oh, ay wala pagkaganyan, pinagtatagal natin parang pinagkakaitan natin ng magandang serbisyo yung ating mga kababayan. So dapat talaga katulad siya sabi ni Congressman Arnan Padaligan, pagdating sa kalusugan, wala yung be patient, dapat ginagawa ang dapat gawin. Dapat ito pagkakataon na natin, dapat maaprubahan na yan at payagan na. Kasi kung yung sinasabi pa ng provincial government, yung doon sa bundok, yung dating provincial hospital, tatagal pa ito at may posibilidad na hindi pa matuloy kung doon ito tatayo sa lugar na yon. Ay, binabati natin si Madam Colleen at saka yung kanyang may bahay si Sir Jester Joaquin. Oh, siyempre si paring Gilbert Machimura nakatutok din sa programa natin. At saka si Konsyala Christy Ilagan Trayos ay nakatutok din sa programa natin. Okay, ilang araw na lang po magpapasko na at sana ay tuloy-tuloy yung ating pagganda ng panahon. At doon sa lagi natin paalala doon sa mga papauwi, yung mga maglalakbay, yung mga magta-travel, yung may mga sasakyan ay ingat-ingat po at maganda po yung makakarating tayo ng maayos sa ating mga tahanan. At syempre itong ating programa ay bumabati rin ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat. Siguro sa na tayo baka may programa pa ba sa Monday? Tanungin natin kung may programa pa Monday, magkikita po tayo at magkakabalitaan na po. Muli po at hanggang dito na lang po itong programa. Sandy Soriano po ang inyong nakasama.